Nag-post din si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang anyay mga hayop. Yung mga animal talaga yan. Hayop yan. Alam mo, I agree with you, Baste. Buti pa to si Baste. Matapang. To si Marcos, duwag. Eto, laban na po to ng kabutihan at kasamaan. Lahat po tayo may magagawa. Kung kayo ay influencer, kung kayo ay vlogger, manindigan na kayo. Huwag na kayong nakagitna. Kung kayo ay political aspirant, manindigan na kayo. Huwag kayong nasa gitna. Mas gugustuhin pa namin, sumama na kayo doon sa mga lintik na animal na yon kaysa sumasayaw ka dito sa gitna. Wala kang proclamation. Tulungan na po natin itong bayan natin. Yung pambabastos kay BP Sara ay pambabastos sa ating mga Pilipino. So tulong-tulong na tayo. Kung ikaw ay ordinaryong tao, tahimik na nagtatrabaho, ikalat mo sa mga kaopisina mo, ikalat mo sa mga kapitbahay mo, ikalat mo sa katrabaho mo, ikalat mo sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan mo. Tulong-tulong na po tayo. Let's vote straight for PDP. Duwag to si Marcos eh. Isigaw din natin, mga kababayan. Adik ka ba, Marcos? Isigaw natin yung hair follicle test. Paano na ba tayo? Paano na tayo? Saka nakakita na ang presidente bangag. Takot magpa-hair follicle test. Di ano pa yan? Di bangag nga. Meron ba naman loko-lokong matatakot sa hair follicle test kung hindi adik? Naman, simple mathematics. Oh. Kayo mga bashers, sa tingin ninyo, kahit tinatanggi nyo si Marcos na adik, deep inside you, kayong mga bashers, deep inside you, all of you, alam nyo si Marcos adik. Pinagtatanggol nyo lang kasi galit kayo sa Duterte dahil posibleng adik ka rin. Pinagtatanggol nyo lang dahil siguro malamang may kaibigan kayo o mahal sa buhay na adik. Galit kayo sa sumusob ng adik. Pero wag tayong maglokohan. Naniniwala ako kahit kayo mga bashers, kahit kayo mga supporters ni Marcos, naniniwala kayo. Deep inside you, adik si Marcos. Takot sa hair follicle test eh. Wag na nga tayong magplastikan dito. Tinagpa niya ang mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi raw nagulat na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanya. Ako naniniwala ako doon, sinabi ni mas lalong mamahalin si BP Sara. Pero kahit na po, ang issue dito ito eh. Hindi lang naman si BP Sara. Alam ko ulitin ko, hindi sila magtatanggumpay kay BP Sara. Pero, magtagumpay man or hindi, never mamahalin ng taong bayan si Tamba. Never. Asa ka pa, Martin. Never. Sino ba yan? Ha? Balik natin. Sino ba yan? Si Martin. Ngayon lang naman yan umepal eh. Dahil nakapasok yung kanyang kapatid kanyang pinsan as president. Kaya nga sabi ko, duwag yan si Marcos. Nagtatago yan sa likod. Naku, tigil-tigilan ninyo ako na kunwari magkakaaway sila. Wag nga ako. May kwento-kwento na nagkakaaway na sila. Wag ako. Drama lahat yan. Si Marcos, duwag. Nagtatago sa likod ni Tamba. Quote nyo ako dyan kasi pinost ko na sa Facebook kanina eh.
Kung magagalit kayo, kung magla-libel kayo. Sabi ko hanggang kulungan. Magsasama-sama kaming mga DDS pero hindi namin iiwan si BP Sara. Pagpapasok sa kulungan si BP Sara, lahat tayo pumasok na. Magdemanda kayo? Sige, magdemanda kayo. Sinong tinakot ninyo? Hindi kami duwag katulad ninyo. Hindi kami mukhang pera katulad ninyo. Hindi kami traidor, hindi kami nang iiwan ng kaibigan katulad ninyo. Pangako yan. Asahan ninyo. Hindi namin iiwanan si BP Sara. At higit dyan, yung mga kaibigan pa naming Duterte, hindi namin sila iiwanan. So be it. Sabi ko nga, kung mapunta to sa kulungan, sama-sama na tayo. Pero hindi nyo kami mabubusalan. Tingnan mo yung timing. Kaya pala pinapatawag ang maraming vloggers dahil ang plano dyan ikukulong. Ikukulong. Kasi kinabukasan, may plano silang i-impeach si BP Sara. So pag nakakulong ang vloggers, walang makakapag-vlog. Walang cellphone eh. Tahimik. Yung kanilang kahayupan ay magagawa nila ng madalian. Hindi. Akala nyo magtatagumpay yun? Hindi. Lalong mag-iingay. Kasi tatandaan ninyo, this is the difference ng influencer ni PRRD at influencer ni Tamba. Hindi bayad ang influencer ng Duterte. I know that for a fact. Walang natatanggap ni singkong pera yung mga yan. Kaya yung pagmamahal nila sa Duterte, legit. Hindi katulad ng mga nagmamahal dyan kay Marcos at kay Tamba. Marami dyan may nagpapatakbo. Hindi legit yung kanilang pagmamahal. Alam nila, sabit. Sabit yung kanilang mga amo. Paalala ko lang sa inyo mga influencer ni Tamba at ni Marcos. Kung naiwan nila si BP Sara, na kasamang tumakbo, at tapos na ang kanilang pakinabang kay Sara, trinaydor na. Pagkatapos ng pakinabang sa inyo, tatraydorin din kayo. Pustahan pa tayo. Mangyayari't mangyayari yan. Pero never kayo magtatagumpay sa Duterte. Bakit? Kilala ko mga influencer ng Duterte. Walang bayad eh. Talagang nagmamahal. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Ito ay alam ko for a fact. Ito experience ko. Walang nakukuha, walang napapala ang vloggers ng Duterte. Tunay na pagmamahal lang. Pinaglalaban lang dahil alam namin Duterte makakatulong sa bayan. Sino bang makakalaban sa Marcos ngayon? Dilaw? Kita nyo nga ang dilaw? Sip-sipwet na sa mga Marcos? Wala na. Nagsama-sama na mga hayop. Kaya lalong minamahal nila si BP Sara. ng mga naninira sa Ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, naniniwalang diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong item sa BICAM reports ng 2025 national budget. Nagbabalit Alam nyo, naniniwala ako sa sinabi ni Ungab eh. Kaya nila pinilit ngayon yan. Kasi alam naman nila wala silang numero sa Senado eh. So pinilit nila yan para ang maging usapin ay patungkol sa impeachment. Huwag po natin kakalimutan na
Bay, ako'y naman na nangako sa inyo. At i-influensahan ko ang mga influencer na huwag tigilan itong blank items. Sa mga napapanood nyo ibang vloggers, sabihin ninyo, huwag tigilan itong blank items na ito. Kasi napakalaking bulilyaso na ito eh. Kaya pinagtatakpan nila na itong patungkol sa impeachment ni Bibi Sara. Style po talaga nila yan. So, ako, para sa akin, ang totoong headline, blank items. Ang totoong balita, blank items. On the side na lang yung kay Bibi Sara. Huwag tayong papayag na iligaw tayo. Dapat ang Pilipino, ang tayo mga influencers, ituloy po natin itong panawagan dito sa blank items na yan. Sa katunayan, mga kababayan, naniniwala ako na pag nakuha natin ang numero sa Senado, it is very possible na si Marcos pa ang ma-impeach. Kaya, again, uulitin ko, vote straight for PDP. Malaki po ka-impeach po si Marcos. Ka-impeach po siya. Kailangan lang natin ng numero. This is very crucial. This coming election sa Senado, straight PDP. Pagdating naman sa Kongreso, iboto po natin. Alisin na po natin sa listahan yung mga pumirma. At iboto po natin yung mga kaalyado ng mga Duterte. Itama na po natin ito. It's about time. Ako'y may tanong lang kaunti. Asa na ang AFP?